Hello guys, magandang gabi. It's me again, Kamutika TV. Ayan, thank you so much guys sa support. Ayan, shoutout sa mga followers natin, sa mga subscriber. Ayan, follow nyo ko guys sa FB page ko. Ayan, pwede nyo ko PM doon sa may mga concern lang PM nyo ko doon. And sasagutin natin yan lahat guys. And pag di tayo busy, ayan. Sa mga gusto mag-Macau, panoorin nyo guys mga vlog ko para may idea kayo dito sa Macau. And then guys, yung about sa mga location ng agency, meron tayong upload dito sa YouTube. And nasa playlist ko yan, mga location sa mga naghahanap ng agency, yung mga gusto magpunta or mga nandito na sa Macau, meron tayo dyan, mga location ng agency. And mga tips paano mag-apply. And based yan sa experience ko guys, yung mga sinishare ko sa inyo. Hindi yan based ng iba. Based sa experience ko, yung mga ginawa ko nung wala pa akong trabaho, nag-apply pa lang ako, tourist pa lang ako, ayan, may idea na kayo. Ayan, ayan guys, yun lang, pray lagi, and pero talaga minsan is, na-failed tayo, but failed is not the end, and may pag-asa pa, and tiwala lang kay Lord, and si God lagi is better plan for you, ha? Siya yung nagde-decide kung anong plano niya sa iyo, and yung ano mo lang is kailangan mo lang magtiwala sa kanya. Prayer is always the best talaga. Kahit anong gawin mo, basta yung prayer is di mo makakalimutan. Every day, kung nandito ka lang sa Macau, nagano ka sa Macau, nagpaplano mag-Macau, and then maghanap ng trabaho, prayer lang, and in God's perfect time, yan mangyayari yan, and kailangan mo talaga gumalaw din, 'di ba? And if God's will, makakapag-Macau ka, 'di ba? Huwag nyo lang guys na pangarapin, dapat tuparin mo. Huwag puro plano, dapat gawin mo. Yan yung ibig ko sabihin. Kasi hangga't di mo ginagawa yan, hanggang plan lang yan. Matatambakan yung plano mo hanggang sa makalimutan mo yung Macau. Yan guys, yun lang. And for today's video, mayroon kasi nagtanong na subscriber, and sabi niya is pag dito ba nag-apply sa Macau sa mga agency, direct na daw ba yun? And guys, ipapaliwanag ko yung pagkakaiba ng agency at saka direct. And guys, unahin muna natin yung agency. Dito kasi sa Macau guys, mga agency yung may mga agency dito na pwede mo applyan pag nandito ka na sa Macau. Ayan, pag nag-apply ka sa agency, under agency ka niya under agency. Meron naman kasi din dito na agency, pag na-apply ka sa agency, parang agency lang magpa-process ng paper mo doon sa immigration ng Macau. Sila lang magpa-process, pero direct ka na. Yun yung kaibahan din ng ibang agency Sila lang nagpa-process para doon sa papel mo, tapos pagkatapos sa process ng papel mo, i-turn over ka na doon sa company. Yun na yun. Usually, ganun. Pero yung mga ibang agency, pag sa agency ka nag-apply, especially sa mga cleaner, hawak ka ng agency. Yun. Get you guys? Kaya nasabi na agency ka, kasi nga, tandaan nyo guys, hanggat malalaman mo na agency kapag yung agency mismo yung nagpapasahod sa'yo. Example na agency ka nag-apply, tapos nakapasok ka na sa agency, and then pag sumahod ka, doon mo kukunin sa agency yung sahod mo. Yun, under agency ka nun. Agency ka nun. Yung agency may hawak sa'yo. Pero pag sa agency ka nag-apply, tapos pinadala ka doon sa company, tapos company na yung nagpapasahod sa'yo, direct ka na nun. Yun yung tinatawag dito ng direct. Pag yung sa company na nagpapasahod sa'yo, ibig sabihin direct ka na nun. Hindi ka nahawak ng agency. Pero pag nag-renew ka, babalik ka na naman sa agency, kasi sila magpo-process na naman doon sa immigration. Tapos pag na-process na yung papel mo, sa company ka na naman. Ganun lang yun dito. Ganun. Pag direct ka naman, nag-apply sa company, apply ka doon, tapos nakapasok ka, tapos sila nag-process ng papel mo, direct ka nun. Yun guys. Basta tandaan nyo, kaya tinawag na direct kasi nga direct company ka. Kaya tinawag nilang ganun dito sa Macau is yung company mismo
or employer mo yung nagpapasahod sa'yo. Kaya direct ka na. Ganun. Pero pag sa agency ka nag-apply, tapos yung agency din nagpapasahod sa'yo, agency ka nun. Under agency tawag doon. Kaya yun ang pagkakaiba ng agency tsaka direct. Ganun. Pero mas marami yung nag-apply sa agency tapos nagiging direct. Yun, hawak na yun ng hawak na ng direct ng company. Pag-apply ka sa agency, tapos na-hire ka doon sa agency, tapos ipapasa ka nila doon sa company. Kaya nagiging direct ka kasi ando ka na sa company, yung company na nagpapasahod sa'yo or employer mo, yung employer mo nagpapasahod sa'yo, direct ka na, direct tawag doon. Hindi ka na under agency. Meron kasi dito mga company or employer na pag may kailangan silang quota or hiring sila, kailangan nilang tao, pupunta sila sa agency, yung agency na yung maghahanap ng tao para sa kanila. Tapos pag nakahanap ng agency, ipapasa ka na doon sa company. Pero agency mag-process ng mga papel mo. Yan, sa immigration. Hope guys na naintindihan yung sinabi ko. Kaya pag na-process ng papel mo sa agency, doon sa immigration ng agency, ipapasa ka na doon sa company na kailangan ng tao. Tapos yung company na yung may hawak sa'yo, hindi ka na hawak ng agency. Kasi sila lang nag-process ng papel mo. Pag naipasa ka na doon sa company, company na yung mag-ano sa'yo, magbibigay ng uniform, sahod, lahat-lahat na. Kaya direct ka na. Ganon. Direct company ka na. Pero kung sa agency ka, agency lahat yung magbibigay sa'yo ng mga uniform, sahod mo, yun, agency ka nun. I hope guys na naintindihan yung paliwanag ko. And yun yung pagkakaiba ng agency saka direct dito sa Macau. Yan. I hope guys na naintindihan nyo yung paliwanag ko. Sa mga may mga gusto itanong, comment lang kayo guys. Gagawa natin yan ng explanation about dyan, ha? Thank you so much guys, and always pray, ha? Huwag mawala ng pag-asa. God is good all the time. Prayer, 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 prayer lang. And trust to God. Kala mo wala ng pag-asa pero may pag-asa yan, ha? Huwag ka mawala ng pag-asa. Laging magtiwala kay Lord. Kasi base experience ko yan guys. I trust always sa Lord. Ba? Yun dapat lagi iano mo sa utak mo. Huwag mo sabihin na wala ka ng pag-asa, wala nang tutulong sa may tutulong at may tutulong sa'yo. Si Lord yung magpapadala ng tutulong sa'yo, and kailangan mo lang mag-pray. Kausapin siya. And all your worries, anxiety, fear, isurrender mo kay Lord. Siya na bahala nun. Yun lang guys. Thanks so much and I love you all.